Muntik na ang kuya ko dahil sa GF nitong magpapakasal sa iba dahil dito ay Dear Ate Vine. Magandang araw sa iyo. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa kuya ko kung paanong lahat kami ay muntik nang mawalan ng pag-asa. Pakitago na lang ako sa pangalang Carlo. Sana sa kwento kong ito ay may makuha kayong aral. May naging girlfriend ang kuya ko noon, ex na ngayon. At halos 3 taon din silang magkasama. Hindi siya yung tipong showy o mahilig magkwento tungkol sa relasyon niya, pero bilang kapatid, ramdam ko kung gaano siya kasaya nung andyan pa yung babae. Iba yung glow niya noon. Mas ganado siyang pumasok sa trabaho, mas madalas ngumiti, at parang mas may direksyon ang mga plano niya sa buhay. Pero dumating yung panahon na medyo naligaw siya ng landas. Around 2019, napunta siya sa career na hindi naman talaga niya gusto. Napilitan lang siya dahil kailangan. Hindi kami galing sa mayamang pamilya at sa totoo lang, ramdam na ramdam namin yung pressure ng financial struggles. Siya bilang panganay, dala niya yung bigat ng responsibilidad. Sinubukan niyang magtrabaho sa BPO. Sa umpisa, okay pa, kaya pa. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita. Yung pagod na hindi lang pisikal, kundi mental at emotional na rin. Nung nag-pandemic, naging long distance sila ng girlfriend niya. Mahirap ang LDR lalo na sa panahon na puno ng takot at uncertainty ang mundo. Pero sabi niya, okay pa naman daw sila sa simula. Consistent pa rin yung communication. Video calls, chats, good morning at good night messages, parang walang nagbago. Hanggang sa isang araw may nag-message sa kanya. Kamag-anak ng girlfriend niya. Sinabi na may ibang lalaki raw ang girlfriend niya. Siyempre, hindi agad naniwala ang kuya ko. Mahal niya eh. Pinili niyang kausapin muna yung girlfriend niya, pero imbes na linisin ang issue, nagalit pa raw yung babae sa nagsumbong. Doon pa lang may mali na. Doon na nakipaghiwalay ang kuya ko. Sabi niya kung may iba na, doon na lang siya. Ayaw niyang makipag-agawan. Ayaw niyang maging option lang. Pero ang mas magulo, ayaw pa raw pumayag nung babae na maghiwalay sila. Parang gusto niyang hawakan pa rin ang kuya ko habang may iba na siyang kausap. Sa kabila ng lahat, umasa pa rin ang kuya ko. Pinuntahan pa niya sa probinsya yung babae. Formal siyang nagpakilala sa pamilya nito. Kahit alam niyang wasak na yung tiwala niya. Siguro umaasa pa rin siya na maaayos pa. Siguro iniisip niya na kung ipapakita niya kung gaano siya kaseryoso, pipiliin siya. Pero mas masakit ang sumunod na nalaman namin. Alam pala ng nanay ng babae yung tungkol sa ibang lalaki. At hindi lang basta alam, pabor pa. Mas may kaya raw kasi sa buhay. Mas stable. Mas may maipagmamalaki. Isipin mo yung sakit nun, hindi lang siya ipinagpalit. Para siyang tinimbang sa pera. Para bang kulang siya dahil hindi pa siya successful enough. Pagkalipas ng 1 buwan, umuwi ang kuya ko. Tahimik. Iba na yung aura niya. Hindi na siya yung dating masayahing kuya na kilala ko. Ilang linggo ang lumipas, tuluyan na silang naghiwalay. Hindi nagtagal, nalaman namin na official na yung babae at yung lalaking ipinagpalit sa kanya. 3 buwan matapos nun, kinausap ako ng kuya ko. Tahimik lang siya nung una. Tapos bigla niyang tinanong, sa tingin mo anong pakiramdam ng mamatay? Nanlamig ako. Hindi yun biro. Ramdam ko yun. Dinala ko siya agad sa sala at kinausap si mama. Doon siya tuluyang nag-breakdown. Unang beses ko siyang nakita sa ganong kalagayan. Iyak siya ng iyak. Hindi niya makontrol ang sarili niya. Paulit-ulit niyang tinatanong kung paano raw nagawa sa kanya yon. Ano raw bang kulang sa kanya? Bakit parang ang dali lang palitan ng 3 taon? Kinailangan pa naming gisingin si Papa dahil nagiging delikado na yung sitwasyon. Takot na takot kami na baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Hindi lang ito simpleng heartbreak. Wasak ang self-worth niya. Wasak ang tiwala niya, hindi lang sa babae kundi pati sa sarili niya. Dinala siya sa psychiatrist. Doon namin mas naintindihan na hindi lang pala ito lungkot. Malalim na depression na pala ang pinagdadaanan niya. 3 taon na ang nakalipas mula noon. Unti-unti siyang bumabangon. May mga araw pa rin na mabigat pero mas matatag na siya ngayon. Mas aware na siya sa mental health niya. Mas pinapahalagahan na namin ang pag-check sa isa't isa bilang pamilya. Gets ko na may mga taong gusto ng financially stable o mayamang partner. Walang masama sa standards. Pero kung ang kasama nyo ngayon ay nagsisimula pa lang at pilit binubuo ang sarili niya, mas maigi sigurong magsabi ng totoo kaysa manloko. Mas maigi ang tapat na paalam kaysa sa pagtataksil. Sa ex ng kuya ko, congrats sa engagement mo sa lalaking ipinagpalit mo. Sana masaya ka. Pero tandaan mo, may taong muntik nang mawala dahil sa mga desisyon nyo. Yung kawalan ng konsensya, yun ang mas nakakatakot. At sana kung magkakaroon man kayo ng anak, hindi nila maranasan ang sakit at trauma na iniwan nyo sa kuya ko. Dahil ang heartbreak hindi lang basta iyak. Minsan buhay ang kapalit.